Eto na mga idol, finally nakakuha na rin ang Gilas Pilipinas ng panalo dito sa classification game sa kamay ng China sa score na 96-75. Malaking tulong ang 27-3 run ng China upang ma-secured ng Gilas Pilipinas ang kanilang panalo. Sayang nga lang, ngayon pa uminit ang 3-point shooting ni Jordan Clarkson. 5 out of 10 from deep. Kaya dahil sa panalo ng Gilas Pilipinas ay hindi na sila mapabilang sa winless host country in history. Nakapagtala si Jordan Clarkson ng 34 points, 12 points on Kai Soto, 11 points from Dwight Ramos. Pero ang nag-step up ngayon sa laban ay etong si Renz Abando, 14 points, 5 rebounds. Highlight din dyan ang monster block nito sa NBA player na si Kyle Anderson. Ito yung madalas nating sabihin na wala kasi talaga sa players ang problema. Madalas kasi ay nasa coach talaga ang problema kung papaano niya i-handle ang isang player. Tulad ngayon, late niyang pinagkatiwalaan si Renz Abando dahil kung noon pa pinagkatiwalaan si Abando, malamang nakakapalagpasan na tayo. Kahit manipis ang katawan ni Abando ay kaya pa rin ito makipagsabayan sa mga malalakas na player. Nakailang butata na ito sa kalaban ngayong FIBA World Cup. Dahil natalo ang China dito sa Gilas Pilipinas ay Japan na ang nakakuha ng ticket para sa Paris Olympics habang ang Gilas Pilipinas ay dadaan muna sa Olympic Qualifying Tournament. Medyo dadaan sa butas ng karayom ang ating national team dahil hindi basta-basta ang kanilang makalaban sa OQT. Mukhang malas yata yung mamahaling tuksido ni Coach Chot, dahil sa huling laban ay hindi na ito nakatuksido pa. Samantala, tinrush talk nga noon ng head coach ng China etong Gilas Pilipinas na kung saan ay sinabi nga nito na lack of quality ang ating national team. Well, eto mga idol, tila ba pinahiya ang Serbian coach sa nangyaring laban ng Gilas Pilipinas? Paano ba naman kasi tinambakan lang naman ng Gilas ang kanilang national team? Well, ayon sa Serbian coach na si Sasa Dordivic na iba na daw ang Gilas Pilipinas kumpara noong 2019. Ayon pa sa kanya na malaking factor sa Gilas etong si Jordan Clarkson at malaking tulong ang crowd upang mapataas ang energy ng ating Gilas Pilipinas. Samantala, may tuturing ng best team in Asia ang Japan matapos nilang ma-sweep ang kanilang laban sa classification game. At pasok na nga rin sila sa Paris Olympics habang pasok na rin sa Olympics for the first time ang South Sudan matapos nilang matalo ang Gilas Pilipinas at ang bansang Angola. Malaki na ang naging improvement ng Japan ngayon mga idol. Isipin mo, dati tinalo lang natin ang bansang Japan pero ngayon isa na sila sa best team in Asia habang tayo under rebuilding process pa rin. Samantala kung ang mga fans at players ay masaya sa panalo ng Gilas Pilipinas ay hindi na may pagkaila na isa na siguro sa pinakamasaya sa panalo na yon ay etong si Coach Chot Reyes. Paano ba naman kasi sa kabila ng pambabatikos mula sa mga Gilas fans matapos ang hindi magandang simula ng ating national team? Abay masaya nang humarap sa media etong si Coach Chot Reyes. Pero inamin nito na nasasaktan siya sa mga pinagsasabi ng mga fans, lalo na ang pambubuo nito sa loob ng arena. After a while, it's just too deep, it's just too heavy, masyado nang masakit, masyado mahirap. Just to be very honest, bastos naman talaga yung mga ibang pinagsasabi. So, I don't deserve it, my family doesn't deserve it. Okay, have you Pero literal na sigurong ginulat ni Coach Chot Reyes ang Pilipinas nang inanunsyo nito ang kanyang pagretiro bilang head coach ng ating national team. Noong nakaraan ay sinabi nga ni Coach Chot Reyes na ang SBP ang magdidikta kung tatanggalin ba nila si Coach Chot. Pero eto, sinigurado na mismo ni Coach Chot Reyes na siya na mismo ang mag-step down as Gilas Pilipinas head coach. Sinigurado nga ng isang media kung siya ba mismo ang nag-step down o ang SBP mismo ang nagdesisyon. Ayon kay Coach Chot Reyes na siya mismo ang nag-step down at magre-retiro na nga siya sa national team. Kung matatandaan ay inanunsyo din ni Coach Chot ang kanyang pagretiro as head coach noon sa SEA Games. For me, I think it's good decision for Coach Chot Reyes dahil mahaba na ang panahon na hinawakan mo ang Gilas Pilipinas. Wala ka nang dapat na patunayan.
Oo, binash ka ng mga Pilipino as head coach, pero nandun pa rin yung respeto ng mga tao sa'yo bilang tao, bilang isang Pilipino. Ika nga ni Sir Snow Badua, habang may natitirang respeto pa ang mga tao sa'yo, tama na. Wala ka nang dapat na patunayan dahil nakailang beses ka nang humawak ng Gilas Pilipinas as head coach para sa FIBA World Cup. Kailangan ngayon ng Gilas Pilipinas ng bago. Gusto na ng Gilas Pilipinas na makasabay sa makabagong panahon. Bilib ako sa iyo dahil sa kabila ng pambabatikos ng mga fans ay patuloy ka pa ring lumalaban. I really don't know. I don't know if I'm still gonna be here for that. I might have coached my last game already as the Gilas Pilipinas coach. So, I really don't know. Coach, to set things straight, are you stepping down from your position or it is a decision from SBP? No, I haven't heard anything from management. It is my decision. Like everybody knows, I didn't apply for this job. I didn't volunteer. I was given this mandate. I had already retired from coaching the national team, and through all the preparation and through all these times, I always said that, judge us on the performance in the World Cup, regardless of what happened between the time I was appointed and today. I said, judge us by our performance. And obviously, we did not perform. We didn't perform. And like I said, the last game, I take full accountability. And because of that, I think it is time for me to step aside. I hate using the word resign because I'm not a quitter. I am not a quitter. I would just like to emphasize to everyone who is asking for that. But at the same time, I signed up to do a job and we did not deliver the result. So I think it's time to step aside and allow the SBP to make a decision for the good of the team and the program. Thank you. Ito naman po ang masasabi ko sa ating Gilas program. Sana po maghanda na tayo ng totoong programa. Gumawa na po tayo ng team na Gilas lang. Huwag na ho tayong umasa sa PBA. Dahil yung PBA po, hindi yan mag-a-adjust ng schedule kasi meron din ho silang negosyong pinoproteksyonan. Bumuo ho tayo ng team gaya ng ginawa natin sa Gilas ni Draco Toroman at sa Gilas ni Tab Baldwin. Meron na tayong mga sariling players. Mas mabigat po ang hamon ngayon dyan kasi yung mga mahuhusay na players po natin sa amateur at sa collegiate, kinukuha na agad ng ibang mga liga. Pero kung nabayaran nyo si Jordan Clarkson ng $1 milyong at ito si Kai Soto ng $300,000, ba't hindi nyo na lang in-spread out yan para hindi nyo na hayaang na-poach yung mga players po natin ng mga liga na yan abroad na katulad po ng Japan, nakikinabang sa transfer of technology na ibinigay ng mga players natin doon.